Sa umagang ito, masasabi natin na mabuti ang Diyos. Amen po ba? Sabi nga niyo din, isa sa mga bagay na hindi natin makakaila, isa sa mga bagay na hindi nagbabago sa Diyos natin, ano man ang sitwasyon natin. Amen po ba? Ayan. So ngayong umaga po, nandito pa rin tayo sa Book of James. Ayan. Alam niyo po ba actually, pag sinabi daw pa lang James, sa Tagalog talaga, Santiago. Pero kung sa Espanyol, ano kaya siya? Jaime. Ayan, Jaime. So sabi ko, iniisip ko kaya Santiago. Sabi ko, Tagalog pala talaga, no? Santiago. So, napakilala ko na po sa inyo si Santiago nung nakaraang linggo. Natatandaan niyo po ba? Sino si Santiago? Kapatid ni Jesus. Ayan. At ano pa siya? Ano sa church sa Jerusalem? Naging? Leader. Ayan. So, praise God. May natatandaan. Maganda po yan, ano? So, ulitin ko po. Ang Santiago po ay sinulat niya para sa mga Hudyo. Mga mananampalatayang Hudyo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Natatandaan mo ba natin? Tandaan ba? So, last week, maganda yung napag-aralan natin. Ngayon naman po, pag-aaralan natin ngayon ay yung pamagat natin ay, Ate Rob, sige po, papalik. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Accepting God's Word. Ako sabi, God's Word na naman. Siyempre, dyan po tayo iikot sa salita ng Diyos. Wala pong iba. Hindi po sa buhay ni Pastor, hindi po sa buhay ng hindi naman, kundi sa salita ng Diyos. So sabi nga po, itong verse na to, sa chapter 1, verse 19 hanggang 21, or hanggang 27 actually ito, pero hinati ko po, ang focus po nito, emphasis nito nung section na to, ay yung tungkol po sa danger of deception. Self-deception. Sabihin niyo nga po, self-deception. Self-deception. Pag sinabing self-deception, niloloko mo ang sarili mo. Ayun po yung pinaka-focus nito. Ang mga mananampalataya sa times nila, sa time nila, ayan, ay para silang feeling nila, mature sila. Feeling nila, malago na sila. Marami po bang feeling ero dito? Ay, wala na gamit. So, feeling nila yun. Sabi nga, feeling lang nila. Kaya nga po, pag nag-uusap-usap sila, nagkakaroon sila ng problema sa loob po ng church. No? Kasi kapag may nagsabi na ganito dapat, ayaw nung isa tanggapin. Sumasama yung loob. Kasi siguro inisip niya, mas matagal ako sa'yo, tapos itatama mo ako. Mas matanda ako sa'yo, tapos itatama mo ako. Amen po ba? Amen. Nararamdaman nyo ngayon? Minsan pag may nagtatama sa inyo, sabihin nyo, makakapasok mo pa lang. Ayun po yung nangyari dito. Kaya po sila nagkakaroon yung tinatawag na parang nasasaktan sila. Kasi akala nga nila sila ay malaguna. Amen po ba? Kasi ito po sa section na to, pinag-uusap ang topic dito ni James na huwag kayong mag-away-away. Huwag kayong magtalo-talo within the church. Ang usapan dito sa loob ng church, hindi sa labas. So isa po sa reality, nagkakaroon din po talaga ng problema sa loob ng church. Lalo na po kung hindi na-identify ng isang mananampalataya ang tunay niyang kalagayan. Amen po ba? So sabi nga po dito, kung ang isang Kristiyano daw ay nagkasala dahil siya ay naloko ni Satanas, so sabi na, it is one thing. Ibig sabihin, parang given. Amen po ba? Pero, kung ang isang mananampalataya daw, ay niloloko niya ang sarili niya, yung nagpe-pretend, sabihin mo nga pretend. Yeah. Ayan, kung mahirap na salita, pretend. May kanta nga yan Alam ni Nanay Habima yun. Oh, yes, I'm the great pretender. No? Mahirap, no? Na kapag alam mo sa sarili mo kung ano yung kalagayan mo, pero pinangahawakan mo pa rin na malago ako, na matatag ako, na maayos ako, pero alam mo, sa sarili mo na you're just pretending. Ayun daw po yung mas serious matter. Amen po ba? Amen. Yung alam mo, ligtas na ako, pero yung ginagawa mo, alam mo, hindi nakakalugod pa rin sa Lord, serious matter daw yun. Amen po ba? Ayan. So sabi nga po, may mga mananampalataya na parang niloloko nila yung sarili nila pagdating sa kanilang paglakad bilang Kristiyano.
Sabi nga, no, they think they are spiritual, pero ang katotohanan hindi naman. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayo basta-basta, tawag doon, hallelujah, nagpo-post sa Facebook ng mga verses. No? Huwag kayong bibilip agad. Magpasalamat kayo sa Lord kasi may mga pero yung sasabihin nyo, ayun agad, hindi nyo nakikita kung ano yung buhay nyo sa likod eh. Amen po ba? Pero sabi nga, mas pagtuunan yung pansin nyo, sarili nyo. Amen po ba? Pwede ba yun pagpatuunan natin ng pansin ng sarili natin ngayong umaga? Na hindi tayo magiging pretender? Sabi nga po, it is a mark of maturity kapag daw ang isang mananampalataya ay kaya nang harapin ang katotohanan sa kalagayan ng buhay mananampalataya niya. Ulitin ko, isa daw po sa mark of maturity kapag ang isang mananampalataya ay kaya nang harapin kung ano talaga yung stand niya. No, yung stand ng faith niya sa kasalukuyan. Amen. So, parang ganito lang yan, bibigyan ko kayo ng example. Ang isang, pag nag-evangelize ka sa labas, ang tatanggap lang kay Jesus ay yung maramdaman niya at malaman na siya ay makasalanan. Amen po ba? Bakit? Kasi di ba ang alok natin, kaligtasan. So kung hindi nila aminin na sila yung makasalanan, sasabihin nila, bakit kailangan ko ng tagapagligtas? Amen? So sa atin ngayon dito, mga mananampalataya, paano mo ngayon masasabi na ikaw ay nagkakaroon ng maturity o nagkakaroon ka lumalago ay yung kaya mong harapin kung ano talaga yung tunay mong kalagayan? Amen? So sabi nga no, kapag daw ang isang immature person o isang immature Christian, laging ganito yung sinasabi niya. No, meron ditong example na sabi na mayaman sila sa maraming bagay. No? Sinasabi niya rin na pagdating sa pagsunod, masunurin ako. Pagdating sa mga pagsuporta sa mga gawain, sumusuporta ako. Pero alam niya sa sarili niya, when he is alone, yung spiritual life niya, locked down. Amen? Ayun kasi magaling minsan, we pretend. Kapag marami nakakakita, madaling mag-pretend. But then kapag mag-isa na tayo, doon yung pinaka-matindi. Kasi yun yung nagpapakita kung sino ka talaga. Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi yun, no, hindi ko makalimutan yung lagi sinasabi, pinapaalala sa amin na what matters most to God is what you do in secret. What matters most to God ay yung mga bagay na hindi nakikita ng tao. Laban ng isipan, takbo ng damdamin. Amen po ba? Makikita ko ba yan? Pag tinanong ko ba kayo ngayon, makikita ko? Hindi, pwedeng nakangiti kayo, pero yung problema nyo, sobra na. Nag-iisip ka na palang tumalon. Natalon lang naman, hindi mo pakamatay, ba? Ayan, ano? So, hindi kasi makikita eh. Pwede tayong masaya, pwede tayong magpakita ng malakas, pero pag mag-isa tayo, iyak na pala tayo ng iyak. Nahihirapan na pala tayo. Kung dito tayo magpakita na nagtataas tayo ng kamay, glory, glory, glory. Pero pag mag-isa na tayo, kung ano-ano tinitingnan natin. Amen po ba? Pwede tayo mag-amen na mag-amen, pero sa damdamin mo, no ka ng no. Kasi sinasabi mo, hindi ko pa kaya, huwag muna. Amen po ba? Kaya nga po, mga kapatid, kailangan po matutunan natin na umamin sa harapan ng Panginoon kung ano yung tunay nating kalagayan. Sabi nga po, itong teksto na to napakaganda kasi ang focus nito ay mawala sa atin yung tinatawag na pagkukunwari. Sabi nyo nga po, pagkukunwari. Ayan. Dahil gusto ng Diyos, no, malaman mo na hayag sa Kanya lahat. No, kung nahihirapan ka, sabihin mo sa Kanya. Kung may mga parte sa buhay mo na hindi mo masuko sa Kanya, sabihin mo sa Kanya. Amen po ba? Para magmuhay ka ng may tunay na kalayaan. Sabi mo nga, kalayaan. Ang hirap po mamuhay, no? Na parang iba ka kapag marami at iba ka rin kapag mag-isa ka. Mas mabigat nga yung balik pag mag-isa ka na. Mas mahirap po yung balik sa'yo na mas mulong ka na pag mag-isa ka. Pero ang susi lang po pala doon ay
i-accept mo kung ano talaga yung tunay mong kalagayan. Amen po ba? So, sabi nga nandito pa lang tayo sa introduction. Ayan. So, sabi nito, spiritual maturity, ang resulta daw po nito ay yung meron tayong proper relationship sa ating Diyos. No? At kung paano natin, sabi nga yung pamagat natin, ina-accept ang kanyang salita. Do you agree? Na ang spiritual maturity, nagre-resulta ito ng proper relationship with God. Pag sinabi natin proper relationship sa mag-asawa, paano mo masasabi na healthy ang relationship? Meron bang lihiman o lahat hayag? Pag may lihiman, iba yun. So, paano mo masasabi sa isang relationship na healthy? Ayan. Nagsusuportahan ba o hindi? Nagsusuportahan o hindi? Nagsusuportahan, kaya nga diba, through sickness and health, no? Through richer and for poorer. Amen po ba? So, ganun din. Para tayo ay magkaroon ng proper relationship sa ating Diyos, kailangan open tayo sa Kanya. Open tayo sa Kanya sa nararamdaman natin. Open tayo sa Kanya, no? Sa nararanasan natin. Sabihin, open ang buhay natin sa ating Diyos. Ang Diyos na open sa atin eh. Pinapahayag na sa atin lahat ng nais na ipahayag. So dapat ganoon din tayo. Then at the same time, yung sinasabi na gaano din tayo ka-open tanggapin ang salita ng Diyos. Amen po ba? So sabi nga po sa verse na ito, sinasabi ni James na meron tayong responsibility patungkol sa salita ng Diyos. Anong responsibilidad yun? No, we will have an honest walk with God, no, kapag ina-accept natin ng buong buo ang salita ng Diyos. Sabi nga po, mayroong nakikinig, pero nakikinig lang. Amen. Pero hindi naman lahat ng nakikinig tumatanggap. Amen. So sabi nga po, first, accept the word that is planted in your heart. Sinabi po yan doon sa verse 21. Kaya nga po si James, nabanggit siya rito na parang yung the engrafted word. Pag sinabing engrafted word po pala, ito yung tinanim na salita. Sabihin niyo po, itinanim. Yan. So, maganda pong illustration dito ni James dahil parang minustra niya to katulad nung sa parable of the sower. Sino nakakaalala ng parable of the sower? Yung nagtanim, yung naghasik. Ilang lupa yun? 4. Kinulang na isa. Ayan. So, sabi nun, hindi ko na isa-isahin, papaliwanag isa-isa. Pero, hayaan yung sabihin ko lang. Yung heart, yung matigas na puso, o hard soil. Yung pangalawa, shallow heart, o shallow soil. Pag sinabing shallow, ano yun? Yung hindi malalim. Amen? Then yung isa naman, crowded heart. Crowded. Ibig sabihin yung marami siyang mga weeds. Amen po ba? Pero yung pinakamaganda doon, yung tinatawag na fruitful heart. Yung lupa na mataba. Amen? So, ibig sabihin po, yung implanted word, dapat ito ay may tanim sa tinatawag na fruitful heart. Sabihin po natin, fruitful. Kailangan po may tanim ang salita ng Lord sa fruitful heart. Amen? Kasi kung ito ay may tatanim sa isang pusong matigas, nanakabi ng kalaban. Pag ito ay natanim doon sa mababaw lamang, saglit lang mawawala. Pag ito naman natanim doon sa crowded heart, o yung maraming weeds, pagdating ng problema, bibitaw. Pero kapag ito ay natanim doon sa fruitful heart, iingatan mo ito. Papahalagaan mo ito. Kaya nga po sinabi, the final test of salvation, alam niyo po ba kung ano? Fruit. The final test of salvation is fruit. Ibig sabihin bunga. Ibig sabihin nun, buhay na nabago. Sabihin mga buhay na nabago. Yung karakter mo at yung conduct mo nagiging Christ-likeness. Amen po ba? So parang ang bigat pero hindi. Ang katotohanan, tutulungan tayo ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon. At sinabi nga po isa rin sa maaari nitong mga tawag ng bunga, ito, isa-isahin ko lang saglit. Pero kayo tinatawag na you always win souls for Christ.
Yung pastor, hindi ko na kasama yung magsimba linggo-linggo. Ayan. Mamaya po. Sabi ito, winning souls to Christ. Pangalawa po, lumalago ka sa buhay na pagpapakabanal. Sabi nyo nga po, buhay na banal. Sa isang Kristiyano, wag po kayong magtaka kung bakit lagi sinasabi sa church na yung kabanalan. Bakit? Kasi ang Diyos natin, banal. At inutos natin ng Diyos na kung ako ay banal, kayo ay magpaka-banal. Amen po ba? Dahil walang mananampalataya na mananatili sa buhay na liko. Oo, nakakasala tayo, pero iba ang buhay na pinipili mo ang liko. Amen po ba? Kaya nga, isa sa makikita sa iyo na tinatanggap mong salita ng Diyos, if you are growing in holy living. Mga kapatid, papaulit-ulitin ko po sa inyo na pinapupunta kayo ng Diyos dito para malaman nyo kung ano yung tinatawag na banal na pamumuhay. At yung banal na pamumuhay na ito ay hindi para pabigatin ang buhay natin, kundi para matanggap nyo yung satisfied life, yung fulfilled life. Alam naman natin kapag namumuhay tayo sa mali, doon tayo nakakaranas ng lugmok na buhay. Amen po ba? Doon tayo nahihirapan. So sabi ko, kung nasubukan mo na yung bagay na yan, why not subukan mo yung pinapagawa sa'yo ng Lord na holy living? At saka kaumangal kapag naranasan mo na yung blessing. Kung mahangin ka pa. O sasabihin mo, Lord, magpapatuloy ako. Ito pala yung the best. Ito pala yung gusto mo. Kaya pala ito yung gusto mo. Dahil ito yung talaga mararanasan ko yung sinasabing overflowing blessings. Na hindi ako yung naghahabol sa pagpapala, kundi ako yung hinahabol. Hindi ako yung hinahabol ng pagpapalo. Yes. Amen? Mga kapatid, hindi ako tatayo dito para sabihin sa inyong i-compromise ko ano yung mga maling ginagawa. Sabi ko nga, magalit na kayo sa akin, mapunta lang kayo sa langit. Amen. Magalit na kayo sa akin, masaktan na kayo, matanggap nyo lang ang katotohanan. Amen. Dahil sa huli, sasabihin nyo, salamat Lord. Dahil ito yung gusto mo sa buhay. Amen po ba? So sabi niya ano din yung Christ-likeness, ibig sabihin, lumalago rin sa atin yung nabanggit natin nakaraan na good works. At yung huli nga po, nasa buhay natin na-establish yung pagsamba natin in and out of the church. Amen po ba? Yung kahit wala kang kasama ito, kahit walang tumutugtog, kahit walang nagsosong lead, kaya mong umawit sa Panginoon. Kaya mong mag-worship sa Panginoon. Amen po ba? So, napakahalaga po ng mga bagay na yon. But then, hindi po yun mangyayari kung hindi natin tatanggapin ang salita ng Diyos. If we will not accept God's Word. Sabi nga po, sa Mark 4:24, mababasa natin yung sinasabi, take heed what you hear. Pero hindi lang basta take heed what you hear. Sabi rito, take heed how you hear. Pag sinabing yung what you hear, kung ano yung narinig mo, pero sinabi naman how you hear kung paano mo pinapakinggan. Amen? Napakahalaga na hindi mo lang pinapakinggan, kundi kung paano mo tinatanggap. Sige nga po, maikli lamang po na tawag doon, pag-evaluate sa sarili natin. Sa salita ng Diyos, sa ilang taon na nakarinig ka na ng salita ng Diyos, paano mo ba na nasasabi na ang salita ng Diyos ay pinapakinggan mo lang? At kung paano yung sinasabi na ang salita ng Diyos ay tinatanggap mo? Parang ang ng tanong, kasi mabilis po tayo minsan makinig, pero yung pagdating na po dun sa time na susundin natin, tatanggapin natin, dun po nagkakaroon ng labanan. Amen po ba? Ayan. So sabi nga po, too many people are in tragic condition. Bakit? Kasi, oo, nakikinig lang sila, pero wala silang intention na unawain. Amen. Kumbaga parang, alam niyo sa debate, sino na kapag mahilig sa debate dito? No? Pag may debate, ang katotohanan, hindi ka naman nakikinig sa sinasabi ng kadebate mo. Anong ginagawa mo? Nagpe-prepare ka ng ibabalik mo. Minsan ganun tayo sa salita ng Diyos. Nakikinig tayo, pero naghahanda na tayo ng sasagot natin na Lord kasi ganito, Lord kasi ganito, Lord. Amen po ba? Parang nakikipaglaban tayo.
Parang, Lord, sandali lang. Lord, sandali ako naman. Salita ng salita eh. Parang ganun eh. No? Pero, sana po ngayong umaga I pray. No? Sa pag-uusapan natin ngayon na 4 na bagay lang. Mabilis lang po ito. Promise talaga. Mabilis lang. No? Sa 4 na bagay na ito ay mawala sa atin yung parang nakikipaglaban tayo sa salita ng Diyos. Kung saan matututunan natin tinatawag na we will accept God's word. Noong una po, itong verse sa 19, akala ko tumatukoy lang ito sa ugali ng tao. Akala ko yung sabi, quick to listen, and tapos slow to speak, and slow to become angry. Sabi ko, nung dati, pag binabasa ko to, akala ko tumutukoy ito sa ugali ng tao, sa iba't iba. Pero alam niyo po, pag binasa niyo itong word na to, tutukoy pala ito ngayon kung paano mo tinatanggap ang salita ng Lord o kung paano mo dapat tanggapin ang salita ng Diyos. So ready na po ba tayo? Ayan, sige. Pasok na po tayo sa instruction ni James regarding sa pag-accept ng salita ng Diyos. Una, yung tinatawag natin na quick to listen. Quick to listen. Sabi nga po, ang isang mananampalataya, pagdating po sa salita ng Diyos, dapat mabilis tayo makinig. Ulitin ko, pag salita ng Diyos, ang mananampalataya, sabik na marinig ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Dahil pa dapat yan yung sa Marites. Amen? Dapat mas kaya nga gusto mo umatid lagi ng Sunday service. Bakit? Kasi gusto mo nakakarinig ng salita ng Diyos. Walang ibang nakakapag-satisfy ng life mo kundi yung salita ng Diyos. Amen? Hindi pupunta ka doon, makausap mo si baka mayroong bagong balita. Kala nyo sa babae lang yan, kaya sa mga lalaki, no? Minsan nga mas yung mga lalaki, mukha lang maayos sa lalaki kasi hindi halata pag mga lalaki. Kasi pag mga babae, pero sa mga lalaki hindi halata. Pero yung mga mata nyo, makita nyo. Sa mga maritesan, alam niyo po ang isang mananampalataya, dapat quick to listen, gustong-gusto niya nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya nga po sinabi rito, sa Matthew 13:9, sabi, who hath ears to hear, let him hear. Lagi sinasabi ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, kung sino may pandinig ay makinig. Lalo na sa ating mga mananampalataya, dapat lagi natin ginugusto na mabilis ang makinig. Sabi nga po, just as the servant is quick to hear his master's voice. Sinulito yung mga akala natin pag nagtatrabaho lang sa bahay, parang katulong sinasabi, hindi. Kahit nagtatrabaho ka, kahit nagtatype ka pa dyan, parehas yan, di ba? Pag nagsabi, inutusan ka, mabilis kang sumunod. Amen po ba? Amen. Lalo na kapag salita ng Diyos, inuutusan ka, mabilis ka dapat makinig. Amen? Amen. Ayan, mabilis sumunod, mabilis makinig. So sabi, so the believer should be quick to hear what God has to say. Kumbaga, excited ka, kumbaga, attentive ka. Ang nagiging kulang kasi sa atin, malalaman na you are not accepting God's word kasi wala kang gana makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Pastor, ba parang nalungkot ka? Kasi yun po ang katotohanan. Bakit po ba tayo hindi excited magbasa ng salita ng Diyos? Kasi wala kang gana. Masakit po ba? Totoo eh. Bakit hindi mo kayang mag-spend ng time, mag-pray? Kasi wala kang gana. Pero pagdating sa ibang bagay, ang bilis mo! Pagdating sa ibang bagay, unang-una ka! Sabi, Pastor, galit ka na naman. Nasasaktan ka ba? Tanungin ko kayo, nasasaktan ka ba? Ulitin ko, walang sumasagot eh. Nasasaktan ka ba? Sa tingin mo ang Diyos, hindi nasasaktan? Ulitin ko, sa tingin mo ba ang Diyos hindi nasasaktan? Kapag nakagawa tayo ng bagay na alam natin, mas mahalaga pa yung iba kaysa sa Kanya, na mas kaya natin magbigay ng oras, magtiyaga, mag-sacrifice sa iba, pero pagdating sa Kanya, Lord, sorry.
Hello, church. Do not make any excuses. Sana pagdating sa Lord, kaya natin siya ipaglaban. Sana pagdating sa Lord, kaya natin siyang unahin. We are quick to listen. Hindi tayo quick to excuse. Amen po ba? Sabi, ano bang pwede nating rason para maging quick to listen tayo? Babalikan lang naman tayo ng salita ng Lord. God is good. Sabihin nyo nga po, God is good. God is good. Kapatid, ito po yung panahon na kailangan tayo mga mananampalataya quick to listen. Lagi tayong excited na sasabihin ng Diyos. Lagi tayong tawag din uhaw na sasabihin ng Diyos. Lagi tayong tawag din yung parang hinahanap-hanap natin to. Amen po ba? Hindi yung parang kung may oras lang ako. Pag gusto ko lang. Pag ayaw ko, ayoko. Pag na-assign lang ako, sige lang. Pero pag hindi ako na-assign, kailangan hawakan yung Bible ko ulit. Amen po ba? Yung Bible ba natin, pang linggo lang? Amen? Paano ka makakapakinig ng salita ng Lord kung hindi mo binabasa ang salita ng Lord at hindi ka nagtitake time makinig sa nagkakayag ng salita ng Lord? Amen po ba? Kaya hindi po galit si Pastor. No? Talagang nagiging emotional lang ako. Pangalawa po, slow to speak. Sabi nga po, unang dapat nating tawag doon, ginagawa kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, quick to listen. Pangalawa, slow to speak. Alam niyo po, ito, natutunan ko to, sabi, lagi itong pinangaano sa mga babae. Kaya sa mga babae, parang pinangbabaras ng mga babae. Yung sinasabi lang, we have 2 ears and 1 mouth. Ayan. Pero parang pag sa babae daw, parang isang tenga, pero dalawang, kasi mabilis daw. Pero, ang sinasabi nito, we have 2 ears and 1 mouth. Ibig sabihin, dapat mas maraming beses na ikaw ay nakikinig kaysa nagsasalita. So sabi nito, no, ito to ay nagpaparemind sa atin na as we listen more, dapat mas less sa atin ang magsalita. Too many times we argue with God's word. Lalo na kapag sinabing, baguhin mo yung bagay na yan, alisin mo yung bagay na yan. So, sasabihin mo agad, Lord, hindi ko pa kaya. Sasabihin natin, Lord, hindi pa ako handa. Lord, pwede naman. Lord, ba't naman yung iba? Amen po ba? Minsan, ang bilis natin magsalita pabalik sa Lord. Hindi man yung parang nagsasalita ka, pero alam mo sa isip at damdamin mo, kinakalaban mo kagad. No? Kumbaga, nire-rebat mo kagad, parang sa flip-top, no? Nire-rebat mo kagad. Pero alam niyo po ba, paano natin matatanggap na maayos ang salita ng Diyos? Huwag kang magsalita kagad, huwag kang makatwiran agad. Makinig ka. Sabi mo nga sa katabi mo, makinig ka muna. Makinig ka muna. Kaya nga po, di ba, pag may inutusan ka, tapos sumagot agad, sasabihin sa'yo, ano nga ba ulit yung utos mo? Kasi hindi makikinig. Amen po ba? Napakahalaga yung pakikinig sa instruction. No? Pero sa Bible school, nung nag-aaral ako, may sinasabi yung teacher namin. So, yung iba nagsisimula na. Kasi kala nila, okay na yung sa ano eh. Instruction. Ang instruction, basahin, maigi ang lahat ng nakasulat. Patawarin ako ng period, huwag naman saan. Na makakita nila itong video. So, alam niyo po doon, kasi sa dulo, ang nakalagay sa dulo, maupo ka lang. Mula sa taas hanggang sa huli may sasagutan ka doon. At kakaiba ang mga sagot. Pero sa dulo, ang pinaka-instruction, maupo ka lang. So kung nainig sila sa instruction ng instructor, kahit ako nung una, hindi pa ako nakikinig, nabasa ko na. Tapos yung bandang mali, sabi niya, basahin ka, Iki. Eh pinabasa ko naman. Sukat-sukat kami, gamitin mo yung tab mo sa pagsukat ng buong floor. Eh yung buong floor ng Destiny City Church, napalaki yun. Wala dito hanggang doon. Paano mo susukatin yun? Ayun pa lang sinabi sa huli, maupo ka lang. So kung nakinig sila,
makinig kami, wala pala kaming gagawin. Para perfect kami sa exam, ang gagawin lang namin ay maupo. Ganun din sa atin. Ang dami nating rebat agad, ang dami nating angal kagad, ang dami nating kinakatwiran sa Diyos. Kasama na kayo, wala akong time, pagod ako. No? Kasama po ba yun? Pero hindi natin inaalam ang salita ng Diyos na kapag nabasa mo ang salita ng Diyos, siya ang bibigay ng lakas. Na ang oras, siya rin ang pinagmumulan nito. Amen po ba? So, we need to be slow to speak. Sinabi nga po sa Proverbs 10:19, sabi rito, he that refrain his lips is wise. Kung sino daw yung tao na marunong mag-control ng kanyang labi, ayun yung tunay na talino. Bakit? Kasi alam niya kung paano o kung kailan dapat magsalita. At alam niya rin kung paano tumanggap ng salita. Lalo na ang mananampalataya. Kung ikaw hindi ka mabilis mga tuwiran sa Lord, pero mabilis kang makinig, sasabihin ko sa iyo, ang dami mong matututunan. Amen po ba? Ang lumalago, yung marunong makinig. Amen. Ang tumatatag, yung marunong makinig. Amen. Ang mahina, yung mahilig ng atwiran. Amen po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina ang ating Lord, person siya. Kung ikaw mismo, kapag may kausap ka, ayaw mo yung nangangatwiran. Amen? Ganun din ang ating Diyos. Huwag naman tayo sa Kanya, mabilis tayo mga atwiran. Pero sa iba, parang hindi tayo makapangatwiran. May patagilid pa ng mukha. No? Stop making excuses. Mga kapatid, seryoso ang Diyos. Binigay niya ang ating Panginoon Hesus Kristo. Ang hinihiling sa atin ng Lord, tinitingnan niya sa atin, tayo rin magkaroon tayo ng sincere heart sa pagsunod sa Kanya. Bakit? Gusto niya pagpalain ka. Gusto niya maayos ang buhay mo. Gusto niya hindi ka magkasakit in the long run. Hindi mo pagsisihan yung mga maling ginagawa mo. Amen po ba? Gusto niya maranasan mo yung pagpapalang inihanda niya sa'yo. Yung pinapangarap mo na magandang buhay. Meron pa para siyang mas maganda dun. Katitingdang pala yan. Pero ano yung susi? Makinig ka. Huwag kang makipagtalo sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga sinabi pa rin sa Proverbs 17:27, the one who has knowledge uses his words with restraint. And whoever has understanding is even-tempered. Ibig sabihin dito, ang mga tao talaga na masasabing natututo, sila yung mga taong hindi mabilis magsalita. So, we need to quick to listen and slow to speak. Sa Tagalog, mabilis, makinig, at maging malumanay sa pagsasalita. Amen po ba? Pwede po ba yun sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos? Amen. At pangatlo, slow to become angry. Sabi, bakit naman nasulat dyan yung slow to become angry? Ito lang naman yan. Bakit ang isang tao nagagalit sa salita ng Diyos o nagagalit sa Diyos o nagagalit dun sa kapwa Kristiyano pag dumarating po yung time of rebuking? Ulitin ko, pag dumarating po yung time na nare-rebuke tayo. Pag sinabing nare-rebuke, yung mali mo, pinapaalam sa'yo. Amen po ba? Ang mahirap po kasi dito sa mga mananampalataya na tinutukoy dito ni James, dumarating sa kanila yun sila nagre-rebuke sa isa't isa. Kaso nga lang, ayaw nila tanggapin. Kasi nga, akala nila ano daw, malago sila. Akala nila, maayos sila. Pero kitang-kita naman sa buhay nila na meron dapat itama sa kanila. Kaya sila nagagalit within the church. I pray dito sa church, no, dito sa FCC San Jose, walang maging ganyan. Na kapag tayo tinatama, lilipat na ako ng church. Na kapag tinatama, ayoko na kay pastor. Ayoko na kay Ate Yen. Ayoko na. I don't like na sa lahat. Ayan, English na, naging ano na, ano. Hindi na ako papasok dyan. Kasi puro mali ko lang yung nakikita. Ayan. Mga kapatid,
Kaya po sinabi ito, slow to become angry. Kasi po nasabi rin naman sa salita ng Diyos na open rebuke is better than hidden love. Amen po ba? Kaya po, isa po sa tawag doon, makikita natin na isang mananampalataya ay dumarating po sa kanya yung maturity, ay yung tinatawag na marunong siyang mag-accept ng correction. Amen po ba? So sabi rito, no, when we are being rebuked by the Word of God, dapat we are slow to become angry. Bakit? Anong susi? Alam niyo po kung anong susi? Yung una pa rin, quick to listen. Sabi nga, no, pakinggan mo muna yung dahilan. Pakinggan mo muna kung ano yung sitwasyon. Tingnan mo muna. Baka mamaya nga kasi, totoo naman. Amen po ba? Baka nga naman kasi nangyayari. Baka nga naman kasi gusto nila mapabuti ka lang. Amen po ba? Kaya, we need to be slow to become angry. So sabi nga sinabi nito, no, open rebuke is better than secret love. Bakit daw? Kasi sinabi nito, faithful are the wounds of a friend. Kahit daw masaktan ka sa salita ng kaibigan mo, okay lang yun. Kasi, totoo yun. Kasi gusto nun, huwag kang mapahamak. Pero sinabi nito, but the kisses of an enemy is deceitful. Paano mo ito madidistinguish kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang kalaban? Ang tunay na kaibigan, pag nakita may mali kang ginagawa, ano daw? Tatama ka. Masabihan ka. Pero ang kalaban, kahit mali ng ginagawa mo, sasabihin sa'yo, okay lang yan. Kahit mali na yung nagagawa mo, kahit nakakasama na sa'yo, okay lang yan. Amen po ba? So, huwag tayong mabilis masasaktan. Huwag tayong mabilis magtatampo. Huwag tayong mabilis aayaw kapag nariribok tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ayun po yung sinasabi nila, slow to become angry. Nung una akala ko, basta lang yung sa nag-uusap, sa nag-aaway. Pero it talks about para sa pag-receive mo ng salita ng Diyos. Lalo na ang salita ng Diyos, ang totoo, nagkakamali ba ang salita ng Diyos? Hindi. Kaya kapag ang salita ng Diyos nang usap sa'yo directly, sign na yun na mali talaga yung ginagawa natin. Amen po ba? Kaya so, we need to be slow to become angry. Huwag kang magalit agad. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag magtampo agad. Huwag magalit agad. Nagbusa ka lang ng kape, nagtampo ka na. Ayan. So, every time we hear God's word, we need to be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. At ang panghuli po, tinatawag na have a prepared heart. Yan. So sabi nga, paano nga ba tinatawag na have a prepared heart? Sabi dito, ang napakaganda dito sinabi ni James, di ba nabanggit ko kanina, hinatulad niya na yung salita ng Diyos ay katulad ng seed. Na saan dapat may tanim? Sa fruitful heart. Amen po ba? Pero sa nabi rito ni James, yung sa verse 21, na yung sinasabi niya na the praise, sabi rito, no, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent. Yung sabi niya, alisin nyo yung mga bagay na hindi tama. At yung alam nyo mga masasamang bagay na ginagawa nyo. Amen po ba? Paano ba magiging prepared ang puso ng isang mananampalataya sa pag-receive ng salita ng Diyos? Nire-ready niya ito. Ano yun? Ibig sabihin, inaamin mo sa harap ng Diyos ngayon kung ano yung mga dapat na maalis dyan sa buhay mo. Ang tanong ko, sino ba ang makakapag-alis ng mga bagay na yan? Ikaw ba o ang Diyos? Ang Diyos. Pero kailangan mong i-present sa Kanya. At alam ko sa bawat isa dito, meron pa rin tayo mga bagay na ang hirap. Mahirap alisin. Amen po ba? Hindi pwede sabihin dito, I'm perfect na. Okay na lahat. Lord, pagkain na mo puso ko, puting-puti yan. No?
Alam natin sa sarili natin, dito lahat, meron pa rin tayo mga hindi maalis-alis. Pero sabi nga, pwede natin itong ipaprepare sa Panginoon. Paano? Sabihin mo sa Kanya. Kaya nga sinabi nito, pull out the weeds. Ano man yan, ipaalis mo sa Panginoon. At ang pangalawa, humbly accept the word that is planted in you. Magpakumbaba ka, tanggapin. Kapag kumbaba mong tanggapin ang salita ng Diyos. Sabi nga, prepare the soil for the implanted word of God. Ibig sabihin po, parang ganito lang siya, every Sunday. Pastor, paano po ba yan? Every Sunday. Kapatid, sasabihin ko sa inyo, bago kayo pumunta rito every Sunday, sa bahay niyo palang prayer niyo na, Lord, ihanda mo yung puso ko. Yung puso ko, Lord, na parang matigas. Yung isipan ko na parang matigas. Lord, ihanda niyo po, unang-una sa pagsamba ko sa iyo. Pangalawa, sa pakikinig at pag-accept ng salita mo. Amen po ba? Hindi lang yung basta, sabi ko dapat yung every Sunday experience mo ay maging purposeful and meaningful. Para mas nagiging excited ka lagi. Hindi yung parang pag gusto mo lang mag-church ka kapag hindi mo feel, hindi ka mag-church. Konting ulan, baka matunaw ka. Dahil asin daw at ilaw. Kundi talagang excited ka. Kasi alam mo, wala nang ibang lugar na matututo ka talaga kapag nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Sabi ko, ano ba ang sekreto? Parang isang mananampalataya ay parang hindi indap-indap na ilaw. Sabi ko, pinaano sa akin ng Lord, pagmamahal lang naman talaga sa Kanya. Walang iba. Amen po ba? Kaya kung gano'n mo kamahal trabaho mo, ayaw mong malate eh. Kung gano'n mo kamahal pamilya mo, gusto mo magstay lang sa kanila eh. Amen po ba? Kaso sinabi ng salita ng Diyos, love God above all. Amen po ba? So babalik pa rin tayo. How will you accept God's word? Sasabihin ko sa inyo, magiging meaningful na pagpunta nyo sa church. Magiging excited kayo sa pagpunta sa church kapag na-establish na yung tunay na pag-ibig nyo sa Panginoon. Pag na-establish na yung tinatawag natin na pagmamahal natin sa ating Panginoon. Sabi nga, ano bang tanong na dapat? Pwede ba natin tanongin na, ang hirap ba mahalin ng Panginoon? Nahirap bang mahalin ng Panginoon? O sabihin natin, masarap bang mahalin ng Panginoon? If your answer is yes, na kung ang sagot natin ay oo, masarap mahalin ng Panginoon, ihanda natin yung puso natin lagi. Bakit? Kasi ang Panginoon natin, lagi siyang may gusto ibigay sa iyo na the best na bagay na nagmumula sa kanyang salita. Amen po ba? So sabi diyan, have a prepared heart. Sa bawat araw, bago ka magbasa ng salita ng Diyos, sabi mo, Lord, ihanda mo yung puso ko. Amen? Huwag lang yung isipan mo, yung puso mahalaga. Kasi doon nga yan dapat maging fruitful. Sa pag-attend mo sa mga gawain, Lord, ihanda mo ang puso. Ihanda mo ang puso. Lord, sa mga malalaman ko pa, Lord, mas lalo pa kitang mahalin. Mas lalo ko pang maramdaman at maranasan ang pag-ibig mo. Lord, kulang ako sa pagmamahal eh. Kulang ako sa acceptance. Pero alam ko sa salita mo, doon ito makikita. Amen po ba? So, ito po yung 4. How we will accept the Word of God. Ano po yung una? Quick to listen. Pangalawa, slow to speak. Huwag tayo agad na nangangatwiran. Huwag tayo na ipaglaban sa salita ng Diyos. Slow to become angry. Kapag tayo ay nare-review, makinig ka muna. At ang panghuli, have a prepared heart. Lagi nating ihanda ang puso natin pag lalo at alam natin na tayo ay makikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya ano po magtapos ako dito? No, do not argue with God's word. Sabi nga po, kapag sinasabi ng salita ng Diyos ay gawin mo, ibig sabihin nun, gawin mo. Kapag sinabi ng salita ng Diyos na huwag mong gawin, huwag mong gawin. Amen po ba? Sabi nga po, as God's children, He is not giving us an option.
Bilang mga anak ng Diyos, ang salita ng Diyos, hindi tayo binibigyan ng option na piliin mo lang kung ano yung gusto mong piliin yung salita niya. Na parang gusto ko lagi Jeremiah 29 verse 11 lang. No? Parang gusto ko yung puro sa blessings lang. Pero yung pagdating na mamuhay ka na may kabanalan, magpatawad ka, huwag mo nang gawin ito, parang ayoko niyan, hindi ko feel. Talaga gusto ko na yung love ng Lord, you for God so loved the world that you gave His only begotten Son. Kinikilig ako. Hindi po. Sasabihin ko sa inyo, ang salita ng Diyos bilang mga anak niya, lahat po yan, we are obligated to obey. Bakit? Para pahirapan pa tayo ng Diyos? Hindi. Para maranasan mo yung tinatawag na buhay na ganap. Gusto niyo ba yung buhay na satisfied? Gusto niyo ba yung buhay na tawag doon yung masagana? Sa lahat ng aspeto, wala pong ibang yun matatanggapin kundi sa pagsunod sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ulitin ko po, as God's children, He is not giving us an option to pick what word we would like to embrace and what is not. He gave His word for us to accept it fully and keep it in our hearts. Ibig sabihin, lahat tatanggapin natin. Lahat, kahit masakit, kahit mahirap, tatanggapin natin. Dahil ang lahat ng iyon, sa dulo, makikita mo ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin. Amen po ba? Kaya, in accepting God's word, let me repeat this once again. Be quick to listen, be slow to speak, be slow to become angry, and have a prepared heart. Ganyan po, dapat natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Amen po, number 1 pa po yan, pero next week po yung susunod. Sabi may kasunod pa. Next week po. So, praise God, alam ko po na meron tayong tutunan. But then, sabi nga po, no, let us accept God's word. Hindi tayo matututo kung hindi natin ito tatanggapin. Kung makikinig lang tayo, pero hindi natin unawain, hindi tayo matututo. Amen po ba? Para mawala na sa atin yung pag-pretend. Let us accept God's word. Dahil ang salita ng Diyos ang magpapakita kung ano nga ba talaga ang kalagayan natin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at ating tumayo.